Unang-una, napakahalaga ng pain sa buhay ng tao. It's a part of life. Pain signifies life. Without pain, you are not living. Without the sense of pain, lalabas, ka na. Tinan mo yung may mga diabetes, sa nasusugatan, wala nang nararamdamang masakit. Kasi sira na yung mga sensory nerves nila dahil sa dami ng asukal sa dugo, nagiging nadadalin yung kanilang mga senses, isira yung kanilang mga nerve endings, kaya hindi nakakaranas ng pain. Ganon din yung mga taong nakakoma, hindi na nakakaranas ng pain. So ang pain o ang kirot o sakit ay napakahalagang indication ng buhay. That's a part of life. Bakit pinapahintulot ng Diyos yun? Basahin natin ang 3 Gs ng Ecclesiastes. Aking nakita ang sakit na ibinigay ng Diyos sa mga anak ng mga tao upang pagsanayan. Ang tao pala nasasanay. Pwedeng pagsanayan ang pain o sakit. Tanong mo, pagkasanay ka na sa hirap, natitiis mo yung hirap. Sabi nga ni Balagtas, Sis Luz, alam mo yung ibig kong sabihin Pakisabi mo nga. Pagkatigi, yung sinasabi ni Balagtas, ang laki sa layaw, karaniway hubad, sa bait at muni sa hatol ay salat, masaklap na bunga ng maling paglingap habag ng magulang sa irog na anak. Ang laki sa layaw, karaniway hubad, sa bait at munit sa hatol ay salat. Masaklap na bunga ng maling paglingap, habag ng magulang sa irog na anak. Francisco Balagtas Baltasar, na nasumulat ng Florante at Laura. Yan ay isang totoong bagay na sinabi ni Balagtas. Pagkalaki sa layaw, madaling maitlugmok ng hirap paglaki sa layaw. Pero paglaki sa hirap, ay napakaganda, kagaya ko, ay laki ako sa hirap, ay napakatinding hirap ang pinagdanasan ko mula ng kapagkabata hanggang sa ako'y tumanda. At kaya ako nagkaroon ng pag-asa sa buhay Basahin natin yung panaghoy. Ganito ang sinasabi sa talata ng panaghoy, 3:27. Mabuti nga sa tao na magpasan ng pamatok sa kanyang kabataan. Maupo siyang mag-isa at tumahimik sapagkat kanyang iniatang sa kanya. Ploy. Sumubsob siya sa alabok, kung gayoy magkakaroon siya ng pag-asa. Ibigay niya ang kanyang pisngi sa sumasakit sa kanya. Mapuspos siya ng kadustaan, sapagkat ang Panginoon ay hindi magtatakwil magpakailanman. Sapagkat bagaman siya'y nagpapapanglaw, gayon may magpapakita siya ng habag, ayon sa kasaganaan ng kanyang mga kaawaan. May pag-asa pala sa mga taong marunong magtiis ng mga sakit, mga kahirapan sa buhay. Mabuti sa tao magpasa ng pamatok sa kanyang kabataan. Maupo siyang mag-isa at tumahimik sapagkat kanyang iniatang sa kanya. Sumubsob siya sa alabok, kung gayoy magkakaroon siya ng pag-asa. Mas may pag-asa ang taong nahirapan sa buhay kaysa sa nabuhay na puro kalayawan. Yun ang sabi ni Balagtas. Ang laki sa layaw, karaniway hubad. Sa bait at munit sa hatol ay salat. Meron pang isang sinabi, Sis Luz. Isa yung para ng halamang lumaki sa tubig, dahoy malalanta, munting di madilig. Ikinaluluoy ang sandaling init, gayon din ang pusong sa tuway maniig. Kita mo, napakagandang mga salawika ni Balagtas yan. Para ng halamang lumaki sa tubig, dahoy malalanta, munting di madilig. Ikinaluluoy ang sandaling init, gayon din ang pusong sa tuway maniig. Pag nakaniig ka, nakapirmi ka sa laging tuwa, laging kasaganaan, konting hirap lang, nagpapakamatay na ang tao. Merong ganon.
Kaya mas mabuti yung nakakaramdam ka ng hirap, ng pain, ng suffering. Kailangan yon para patibayin tayo. Magkaroon tayo ng resistance sa mga dumarating na mga iba't ibang bagay sa buhay ng tao. Yun ang isang dahilan kung bakit ipinapahintulot ng Diyos na makaranas tayo ng physical at saka spiritual pain. Yung pain of the heart strengthens the heart. Ang mga dalamhati, mga kung ano-anong problema, nakakapagdulot yan ng ng katatagan ng paninindigan, kapatid.